alam na nila kung saan makikita sina Sally tsaka yung mga bata. Puntahan na natin sila. Sorry, Tita Sally, pero kailangan ko itong gawin. Ay! Ano ba kayo? Bigay! Mga anak, bumalik kayo dito! Hindi kayo pwedeng umalis! Hindi niyo ako pwedeng iwan! Bili, tara na! Bili! Bilihan mo! Cha! Miki! Cha! Miki! Bili! Asan ba kayo? Bumalik kayo dito! Cha! Miki! Miki, bumalik kayo dito! Ginagalit niyo ako, ha? Kuha mo ang ano! Tita Sally! Bitawan niyo na ba sila, Chadwick? Tita Sally, please! Huwag kayong lalapit! Iuhulog ko to! Pakawalan mo ang mga anak ko. Hindi ko ibabalik ang mga anak ko! Please, Sally! Ibalik mo na sa akin ang mga anak mo! Nakakainis, ha? Balik ko na nga! Chad, hawak ka lang! Chad! Hawak ko! Diyos ko, Cha! Lalabasin niyo po kami dito. Dito sa amin, Mami! Mami! Mommy's here. Pantayan niyo po kami, ha? Huwag niyo po akong bibitawan. Huwag ka mag-alala. Nandito lang si Mami, ha? Ako magbabantay sa'yo. Eto pa. Grabe, Bes. Bago na naman tong bahay mo. Ang bilis mong makalipat, ha? Para ka lang nagpapalit ng outfit. Siyempre, kailangan ko makasiguro na hindi kami matutuntunan ni Olivia. At ngayong nakalipat na kami ni Froilan, dapat maging abo na to mga litrato at mga letters nila sa isa't isa ni Olivia. Yuck! Bes, rigor. Uy, Rigor, ang kulit mo naman eh. Di ba sabi ko sa'yo ayaw ka nang makausap ni Vicky? Vicky, ang kulit eh. Kausapin mo na kaya. Hello? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Di ba sabi ko na nga sa'yo ayaw kitang makausap? Ayoko nga eh! Ano magagawa mo kung ayaw ko? Ayaw na kitang makita, ayaw na kitang makausap. Ayoko sa'yo, Rigor! Mami? Mami, sana kasama po natin si Shine, no? Tingin niyo po, saan natin siya mahanap? Oo nga, Mami. Kaso hindi naman natin alam kung saan yung bahay ni Daddy tsaka ni Ate Vicky. Basta, ayoko lang tumatawag ka kay Cecil, okay? Ikaw naman kasi. Bakit binigay mo pa yung calling card mo sa kanya? Bes, ang hirap kayang tanggihan niyang si Rigor. In fairness, gumagapo yung lolo mo, ah. Yuck! Anong gwapo doon? Alam mo, sana hindi mo lang siya tinignan eh. Sana inamoy mo na rin siya para malaman mo kung gaano siya kabaho. Amoy basura kaya siya, no? Umaalingasaw pa. Grabe ka naman, Bes. Parang hindi ka naman ang galing doon. And besides, minahal ka lang kasi nung tao, eh. Inalagaan ka rin naman niya noon, di ba? Mami, akala ko po nakalimutan ko na kayo. Para po maging masaya na kayo sa heaven. Pero namimiss ko pa rin po kayo. Ito, kainin muna tayo. Nag-bake ako ng favorite niyang ensaymada. Wala namang magulang na hindi nagmahal sa anak nila. Alam niyo, sa buhay kasi,
may mga pagkakataon na may pagsubok. Kailangan merong magsakripisyo, tsaka magbigay. At kung sino man ang may kayang gawin yon, sa tingin ko, ang tawag doon, totoong pagmamahal. Siya, ano nangyari? Ako, anong ginawa mo? Wala po. Gusto ko lang naman po kasi tumulong maghugas ng pinggan. Mami, kami naman po ni Ate Faye at ni Cha, manang-mana po kami sa inyo. Maganda. Talaga? Cute! Siyempre. Habang nandito ako, kailangan buhay prinsesa kayo. Sisiguraduhin ko yun. Hayaan niyo po. Pag nag-pray po ko sa mga angels, sasabihin ko po sa kanila na i-kiss nila ako sa'yo. Alam mo, isa lang naman ang kilala kong naging malapit sa daddy niyo eh. Si Attorney Esguera. Kung siya pa rin ang abogado ng daddy niyo, malalaman natin kung nasaan si Shine. Malapit na tayong mabuo, maanak. Hindi mo ba nakikita, Efren? Hindi ka kakulangan sa buhay ni na Olivia. Wala nga silang pakialam kahit hindi ka nila kasabay kumain. Alam ko na yun. Wala na naman duda dyan Siyempre, mas importante pa rin kay Olivia yung mga anak niya. Kaya sigurado ako, kapag humiling kay Olivia yung mga bata, hindi siya magdadalawang isip. Maliban na nga lang talaga, pag tinuring kang tatay ng mga batang yan. Tatay? Alam mo, tingin ko sa mga batang yan, mukhang makaama pa rin sila Kahit na sabihin mo pang galit si Olivia kay Froilan. Kaya sigurado kapag naglambing yung mga bata, lalambot yung puso ni Olivia at bibigay din. Mukhang palagay ko mahal na mahal pa rin niya si Froilan. Papayag ka ba ng ganun? Yun pala yung tinatawag na alaga. Kaya pala purgang-purga ako sa pagkaing turo-turo. Tapos nagre-regalo nga, pero puro naman galing sa nakaw. How cheap! Sigurado ako, kung sineryoso ko yan si Rigor, labas-pasok ako sa kulungan ngayon sa kakadalaw sa kanya. Ang sabihin mo, gusto mo lang kasi talaga si Froilan noon pa. Kahit na may asawa na siya. Iba naman kasi talaga si Froilan. Ibang klase siya magmahal. At kung paano niya alagaan yung pamilya niya at yung asawa niya. Dati ko pa nga gusto na sana ako na lang yung si Olivia. Na ako na lang yung minamahal ni Froilan. Nakuha ko naman lahat yun ngayon, di ba? Ang problema ko nga lang yung pesting anak niya si Shine. Pati na rin yung nanay niya na hindi natin mahanap-hanap. Eh di ba ikaw na naman yung mahal ni Froilan? Bakit ka pa matatakot? Kahit papano, siya pa rin talaga yung legal na asawa ni Froilan. Kaya hanggang ngayon, pwedeng-pwede siya maghabol. Pwedeng-pwede niyang makuha ang lahat ng meron ako at pwedeng-pwede niyang maagaw si Froilan sa akin. Hindi ako papayag. Kaya dapat lahat nito ay mawala na. Dali na! Sunugin na natin lahat nito. Dapat mawala na to lahat. Ano ba naman tanong yan, pare? Alam mo na naman kung anong magiging sagot ko dyan Alam mo, malaki-laki na rin yung pinaghirap ko dyan kay Olivia. Kaya kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko yan. Pero siyempre, bago tayo manalo, kinakailangan malaman muna natin kung sino yung mga magiging kalaban natin. Habang iniintay natin yan, ipagpatuloy mo na muna yung investigasyon mo. Pati na rin yung paghahanap mo doon kay Shine. Meron akong kontak na kakausapin. Baka nga mamaya lang, meron nang ma-report na good news sa akin yan. Talaga? Pero teka, ano ba talaga ang plano mo? Pag nakita ko na yung batang yan, babalik mo ba siya dito? Malalaman mo rin. I love you po, Mommy.
Olivia, saan kayo pupunta? Justin, Faye, hintayin niyo na muna ako sa labas, ha? Susunod na ako. Sige na. Pasensya na, Efren, kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Magtatanong-tanong lang kami tungkol kay Shine. Oh, di. Sasamahan ko na kayo. Huwag na. Ang dami mo ng tulong na naibibigay sa akin, eh. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa tulong na binigay mo para kay Cha at saka kay Mickey. Olivia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi naman ako humihingi ng kahit na anumang kapalit dun sa mga ginagawa kong pagtulong sa'yo. Bakit kasi hindi mo na lang ako tanggapin ng buong buo sa buhay mo? Pwede naman tayong maging more than friends, di ba? Alam mo ba, bawat pagdaan ng araw, lalo akong napapamahal sa'yo. Kung ang inaalala mo yung mga anak mo, handa naman akong tumulong sa inyo eh. Kaagapay mo ko, kahit na anong mangyari. Alam mo naman na mahal kita, Olivia. Efren, baka makita tayo ng mga bata. Alam mo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Kaya lang, mas gusto kong pagtuunan ng pansin mo at panahon ng mga anak ko ngayon. Lalo na yung kailangan ko pang hanapin si Shine. Siguro naman pwede mo pa akong bigyan ng konti pang panahon. Kaya mo naman yun, hindi ba? Sige. Olivia, mag-iingat kayo. Sige. Tayo na. Puwisit talaga na Olivia yun. Kahit hanggang sa bangungot, nakikita ko siya. Natatakot lang talaga ako, attorney. Ngayon nalaman kong buhay siya. Paano kung maghabol siya sa amin? Hindi lang sa kabuhayan nila ni Froilan, pero pati na rin sa kasal namin. Anong gagawin ko? Alam mo, kahit saan mo tingnan, Vicky, dehado ka. Lalo na void ang kasal ninyo ngayong buhay si Olivia. Bakit pa hindi na lang kayo mag-abroad? Hawak mo naman ang pera ni Froilan, hindi ba? Actually, naisip ko na rin gawin yan. Pero marami pa kasing property si Froilan na hindi ko pa nade-dispose. In the meantime, gusto ko muna magkaharap kami ni Olivia para magkalinawan kami. Nauubos na pasensya ko, pare. Dahil hanggang ngayon, pinapaasa pa rin ako ni Olivia. Baka naman walang balak si Olivia na mahalin ka. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi ako papayag. Pero sige. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Malay natin. Baka sakali kapag nakita na niya yung isa pa niyang anak, baka tanggapin na niya yung proposal ko. Eh, paano kung hindi? Alalahanin mo. Ngayon lang sila makukumpleto kung sakasakali. Natural. Walang pagtutuunan ng pansin yun kung hindi mga anak niya. Relax. Chill. Alam mo ba ang tingin ko dyan kay Olivia? Parang isang negosyo lang. Malaki yung nilabas kong kapital. So, dapat lang na malaki yung bumalik sa akin. Di ba? Or kung mahalin man ako ni Olivia, bonus na lang yun o interest. Di ba? Okay, attorney. Alright. I'll just give you a call. Okay? Thank you so Sige, much. Vicky. Attorney. Olivia? Attorney Esguerra. Buhay ka? Bakit? Hindi pa siguro panahon para mamatay ako. Marami pa akong dapat ayusin. At ngayon, kaya ako nandito, ay para matulungan mo ko. Alam mo, nakita ko lang yung mga picture na yan sa isang social networking site. Pero hindi ko alam kung saan lumipat sina Vicky at Froilan eh. Pero lumabas sa pag-iimbestiga ko na yung Cecil na yan, yan pala ang best friend ni Vicky.
Kaya sigurado ako maraming alam yan tungkol kay Vicky. Ganon. Alam mo ba kung saan nakatira tong Cecil na to? Pwede natin puntahan yan. Anytime. So, attorney, matutulungan mo ba kami? Oo naman, Olivia. Mabuti kasama mo yung mga bata. Nabalitaan ko na lang doon sa kliyente ko, pinalayas daw sila ni Vicky. Nabalitaan? Bakit? Hindi mo ba alam kung ano nangyayari sa kanila? Mabuti siguro, Olivia, kung tayong dalawa na lang muna mag-uusap. Sige mga anak, doon na muna kayo sa lobby. Doon tayo magkita, ha? Sige. Olivia, gusto mo doon tayo mag-usap sa opisina? Dito na lang, attorney. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam kung ano nangyayari? Hindi mo alam kung bakit pinaalis ni Froilan ang mga anak ko? Well, actually, alam mo, Olivia, matagal na akong inalis ni Froilan bilang family lawyer bago pa man din siya ma-aksidente. Bilis! Bilisan mo! Ang daya wala ka eh! Careful! Careful ah! O baka madapa ka. Bilis! Makahabol na kita! Bili! Bili! Bilis! Bilis! Ang ganda! Bili! 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 Ay, naku. Nandiyan na naman yung mga asungot na yan. Sige na. Saan na lang natin ituloy ito. Tawagan na lang kita. Basta, tuloy mo lang yung investigasyon mo, ha? Pagkatapos, alamin mo lang agad kung saan nakatira tong Cecil na to. No problem. Sige. Ingat. Okay. Okay, maingay dyan, ha? Ikaw? Samantalang ikaw ang trusted lawyer namin. Matagal ka na namin kakilala. Bakit ka tinanggal ni Froilan? Well, actually, hindi ko rin talaga alam eh. Baka ayaw ni Froilan na may connection sa iyo yung mga taong nakakasalamuha niya. Baka kagawa nito ni Vicky. Talagang tinatanggalan niya kami ng mga karapatan sa lahat ng mga pinaghirapan namin kabuhayan ni Froilan. Napakasama talaga niya. Pero babawian ko sila. Kaya ako nandito, attorney. Gusto kong malaman kung saan na sila nakatira. At gusto kong mabawi si Shine sa kanila. I'm really, really sorry, Olivia. Pero sa totoo lang, wala talaga akong balita na talaga sa kanila. Hindi ko nga alam kung saan sila lumipat na bahay eh. For all I know, baka nga nagbago na rin sila ng contact numbers dahil matagal ko na hindi nakakontakt si Froilan. Sige, attorney. Pero in case na may mabalitaan ka, please call me. Ito ang number ko. Salamat, ha? I have to go. Marami pa akong responsibility. Sige. Good seeing you, Olivia. Sige, attorney. Hide na, Mickey! Bilis! 4, 5, 6. Bilisan mo! Hanapin na kita! 7, 8, 9, 10! Mickey? Mickey, bakit ka sumisigaw? Look, ate, it's Ate Vicky. Si Ate Vicky nga. Let's ask Tito Efren if they're friends. Wag, Mickey. Baka magalit si Ate Vicky. Baka pumunta siya dito. Let's just wait for Mommy. Sa kanya muna natin sabihin. Vicky! Cha! Bakit kayo sumisigaw? Naglalaro lang po kami.
Kakotse natin yun, di ba? Si Ate Vicky yun. Pinuntahan ka ni Olivia? At sa tingin ko, hindi ka titigilan ni Olivia. Lalo pa ngayon, hindi pa niya nababawi si Shine. Hindi talaga magpapadehado ang babaeng yan. Kailangan ko na talaga tapusin to. Ano ba balak mo? Sigurado ba kayo hindi niyo napulot tong picture na to? Hindi naman po kami lumalabas eh. Kung hindi nga talaga magkakilala si Tito Efren at si Ate Vicky, bakit may ganitong picture dito? Ako ba pinag-uusapan ninyo? Parang narinig ko kasi yung pangalan ko kanina eh. Kakilala niyo po ba si Ate Vicky? Kailangan ko si Shine! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Maayos na ang buhay ni Shine sa amin. Kaya tigilan mo na kami, pwede? Hayop ka! Hayop ka rin! Inabangan ko si Cecil at nasundan ko siya. Si Vicky yung kikitain niya rito. Vicky Santos. Kilala kita. Efren Sarmiento. I'm sorry, pero hindi ako nagtitiwala sa mga taong hindi ko naman alam kung ano yung takbo ng utak. Parehas pala tayo. Hindi basta-basta nagtitiwala. Mukhang magkakatulungan tayo kung sakasakaling tatanggapin mo yung proposal ko. Anong proposal?